Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 4, Week 1. Akdang naratibo, tulang pambata, kaugnay na paksa, wika, pokus ng pandiwa, sanhi, kausatib. Ano ang pakahulugan mo sa tula? Paano mo malalaman na tula ang binabasa mo? Ano ang mapapansin mo sa mga dulo ng salita sa bawat linya ng tula? Ano ang kaibahan ng may tugma sa walang tugmang tula? Bakit mahalaga ang pagpapalutang ng damdamin sa pagbasa ng tula? May nabasa ka na bang tula tungkol sa buhay? Paano mo binibigkas ang tula? Anong tula ang mas nais mo? Ang may tugmaan o wala? Bakit? Tanong ko, sagot mo. Humanap ng kapareha. Bago basahin ng tula, basahin ng mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. Ang buhay na kaloob ay isang kayamanan. Konotasyon, buhay alamang ang dinanas namin sa baryo. Ibigay ang kahulugan. May alaga akong aso. Mataas ang grado niya dahil alaga siya ng guro natin. Magtanim ka na bago pa bumagyo. Habang nabubuhay, kailangang magtanim ka ng kabutihan. May sakit sa puso ang kaibigan ko. Bihira na ngayon ang may ginintuang puso. Maganda ang natanggap kong regalo. Ang ating buhay ay regalo sa atin ng lumikha. Kaugnay na paksa bilang isa, buhay na kaloob. Paano mo pinapangalagaan ang iyong sarili? Mahalaga ba sa iyo ang iyong buhay? Bakit? Magbigay ng 3 paraan kung paano mo pinangangalagaan ang iyong kalusugan. Halina't magbasa ng isang tula. Buhay na kaloob ni Maria Fe G. Hicana. Kaloob na buhay ay isang kayamanan, kaya nararapat na pakaingatan. Katawan at kalusugan ay alagaan. Kaalaman sa pagkain, aking pinag-aaralan. Iisa lamang ang buhay kong ito, kaya nararapat na pagyamanin ko. Ang king husay, galing at talento ay pauunlarin at lilinangin pa ng husto. Ang buhay natin ay napakagandang biyaya, kaya nararapat ialay sa lumikha. Kautusan niya'y isa puso't isa gawa upang maranasan ang tunay na ligaya. Ang buhay ay regalo niya sa atin, kaya wala tayong karapatang bawiin. Sa takdang panahon, tayo ay kanyang kukunin, kaya ang buhay ay nararapat alagaan natin. Sanhi, tumutukoy sa dahilan kung bakit naganap ang pangyayari. Ang mga salitang naghuhudyat ng sanhi ay ang sumusunod. Dahil, dahilan sa, sapagkat, pagkat, kasi, at naging. Bunga. Ito naman ang resulta ng sanhi ng pangyayari na magiging batayan kung nagtagumpay o nabigo. Ang mga salitang naghuhudyat ng bunga ay ang sumusunod. Kaya, kaya naman, kung, kaya, bunga nito, at tuloy.
Guhitan ng sanhi at bilugan ng bunga sa pangungusap. Dahil mahalaga ang buhay natin, kaya dapat ingatan. Kumakain ako ng masustansyang pagkain para hindi ako magkasakit. Lagi kasi siyang umiinom ng soft drink, kaya nagkasakit siya. Iisa lang ang buhay natin, kaya dapat pagyamanin. Pagkat kung nagtanim ka ng kabutihan, ay kabutihan din ang iyong aanihin. Buuin ang pahayag na nagsasaad ng sanhi at ilagay ang bunga. Sabihin ang maaaring bunga kapag palagi tayong nagpupuyat. Naliligo ako araw-araw. Iniiwasan kong kumain ng mga junk food. Nag-aaral akong mabuti. Ang buhay ay regalo sa atin. Para sa ikalawang araw. Sumulat ng tula. Maaaring may tugma o walang tugma. Gawing gabay ang acronym ng buhay. Kaugnay na paksa bilang 2, focus ng pandiwa, sanhi, causative. Basahin ang nakasulat sa talahanayan. Ikinatuwa niya ang regalong buhay. Ang paggaling ng kapatid ay ikinatuwa niya. Nang marinig ang aral, ay ikinalakas ng kanyang loob. Ang kaloob na buhay ang ikinararangal ko. Ang hindi sanay sa hirap ay ikinaluluoy ng sandaling init. Ano ang napansin mo sa mga initimang salita? Anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Ano ang napansin mo sa mga panlaping ginamit sa mga pandiwa? Paano ginamit ang mga pandiwa? Ano ang kaibahan ng focus ng pandiwang sanhi, causative, sa iba pang focus ng pandiwang natalakay sa nakaraang quarter? Tandaan, iba't iba ang panlaping ginagamit sa pagbuo ng pandiwa. Sa pagbabago ng panlapi ng pandiwa, ay nababago rin ang focus ng pandiwa ng pangungusap ayon sa pandiwang ginamit. Isa sa mga focus ng pandiwa ay ang causative o sanhi. Causative o sanhi. Kung ang focus ay ang sanhi o dahilan ng kilos, ginagamit ang mga panlaping ika at ikina, sumasagot sa tanong na bakit. Halimbawa, ang pagkain ng chichirya ay ikinasakit ng kanyang tiyan. Lubhang ikinatuwa niya ang buhay na kaloob. Para sa ikatlong araw. Magtala ng 5 halimbawa ng focus causative o sanhi at gamitin ito sa pangungusap. Sumulat ng pangungusap na may focus causative o sanhi. Gawing gabay ang mga pandiwang pawatas. Ang mga pandiwang pawatas ay magsaya, nagdiwang, nagulat, masabik, nanlulumo. Bumuo ng 4 na grupo. Pumili ang bawat grupo ng isang saknong
Mula sa tulang, buhay na kaloob. Lagyan ng himig at simpleng sayaw ang napiling saknong. Maaari niyong baguhin ang ilang salita ng saknong upang bumagay sa napiling himig, ngunit panatilihin ang diwa ng tula. Ihanda at ipakita ang inyong awit at sayaw sa harap ng klase. Batay pa rin sa tulang binasa, sumulat ng 3 pangungusap na may sanhi at bunga. Isulat ito sa kwaderno. Guhitan ng sanhi at bilugan ng bunga sa pangungusap. Sa kwaderno pa rin, maglista ng 5 focus ng pandiwang, kausatib o sanhi. Naisip mo na ba kung gaano kahalaga ang buhay na kaloob? Ano kaya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay? Ano ang gagawin mo para pangalagaan ang sarili mo? Ipaliwanag. Para sa ika-4 na araw. Tukuyin ng sanhi at bunga sa bawat pangungusap. Isulat sa kaliwang kahon ang sanhi at sa kanang kahon ang bunga. Napaiyak ako sa tuwa dahil nakaligtas ako sa COVID. Sanhi, dahil nakaligtas sa COVID. Bunga, napaiyak sa tuwa. Buhay pa ako, kaya aking ipinagpasalamat. Sanhi, buhay pa ako. Bunga, kaya aking ipinagpasalamat. Ingatan natin ang ating buhay sapagkat iisa lang ito. Sanhi, sapagkat iisa lang ito. Bunga, ingatan natin ang ating buhay. Kapag sinunod natin ang kautusan ng lumikha, ay mararanasan natin ang tunay na ligaya. Sanhi, kapag sinunod natin ang kautusan ng lumikha. Bunga, ay mararanasan natin ang tunay na ligaya. May mabuti akong kalusugan dahil kinikilatis ko ng maigi ang aking kinakain. Sanhi, dahil kinikilatis ko ng maigi ang aking kinakain. Bunga, may mabuti akong kalusugan. Pagtapati ng pangungusap sa hanay A at B gamit ang linya upang mabuo ang sanhi at bunga. Sanhi, kumakain ako palagi ng gulay. Ang hindi pagsunod sa kautusan. Iniwasan ko na ang pagkain ng chichirya. Ginagawa kong tubig ang pag-inom ng soft drink. Huwag tayong magpupuyat. Bunga ay magdadala sa atin sa kapahamakan. B, dahil wala namang maidudulot na mabuti ito sa ating katawan. C, para maging malakas ako. D, upang malayo tayo sa sakit. E, kaya siguro sumasakit ang tiyan ko. F, dahil maiksi lang ang buhay. Narito ang mga tamang kasagutan. Sumulat ng sariling pangungusap na may sanhi at bunga. Guhitan ng sanhi at bilugan ang bunga. Talas-tasuri. Magpangkatan sa 3. Panoorin ang mga patalastas o advertisement. Itala ang mga pangungusap o pahayag na may sanhi at bunga. Mahaba ang patalastas. Magtala ng 3 pangungusap sa bawat patalastas na mapapanood. Suriin ang bawat patalastas na mapapanood. Gawing gabay ang nasa talahanayan. Babangon tayo with Nescafe. Kwentong Jollibee, entrance exam. Lactum 3 and 6, wala si mama. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng sariling maikling video tungkol sa pagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob o sa pag-aalaga sa kalusugan.
Sikapin na hindi to lalagpas sa 30 segundo. Ilahad ito sa klase. Maghanda ng sariling kwentong katatakutan para sa susunod na paksa.